Ang kwento ni Tomby. Sige, lumayas ka. Alam namin ang nanay mo na buo na ang pasyon. Hindi namin alam kung bakit ka nagkakaganyan. Pinalaki ka namin ng maayos pero parang baliwala lang lahat sa iyo yon. Dahil sa impluensya ng mga kaibigan mong napadpad sa syudad, hindi ka na marunong lumingon sa pinanggalingan mo. Wika ni Tatay Tonyo. Tay, alam ko naman po na ayaw niyo sa mga pasya ko. Lalo na sa mga kaibigan kong galing sa syudad. Tay, gusto ko din po makaranas ng ibang bagay. Ayaw ko naman pong tumanda kagaya niyo na puro panggagamot lang ang kayang gawin. Naiintindihan ko po ang katungkulan niyo bilang albularyo ng sityo. Pero tay, hindi po yun ang gusto ko. May pangarap din po ako na gustong maabot. Tugon ni Becky. Ano bang gusto mong mangyari? Sa syudad? Alam mo ba ang pinagsasasabi mo? Abay parang kinahihiya mo ang pinagmulan mo ah. Tandaan mo, hindi maganda ang syudad. Hindi totoong gaganda ang buhay mo doon. Diyos ko anak, mas malala ang magiging buhay mo doon. Wika ng ama. Hindi na tumugon pa si Becky. Naiintindihan niya ang sinasabi nito, pero mas matimbang sa kanya ang nais. Dagdag pa ng dalaga, gusto lang niya na mamuhay ng normal at matamasa ang buhay kagaya ng mga kaibigang lumipat sa lugar. Anak, ano bang nakain mo? Ba't ba gusto mo pang lumayo dito? Becky anak, walang magandang maidudulot yung plano mo. Tsaka bata ka pa. Hindi mo kakayaning mamuhay ng malayo sa amin. Ano ba ang alam mo sa buhay syudad? Wika ni Nanay Maria. Hayaan mo na siya Maria sa gusto niyang mangyari. Masyadong matigas ang ulo. Akala mo naman kaya niya buhayin ang sarili niya. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Dadating ang araw babalik ka din dito. Yang katigasan mismo ng ulo mo magpapahamak sa'yo. Pero kahit anong mangyari, huwag mong kakalimutan lahat ng mga naituro ko sa'yo. Tsaka isuot mo to. Nang sa gayon kahit papano, mabawasan ang pag-aalala namin ng nanay mo. Wika ni Tatay Tonyo. Sabay abot ng kwintas na may palawit na gintong pilak. Ayon sa ama, magbibigay ito ng proteksyon pero kailangan muna itong mapagana. Pero sa estado ni Becky, alam na niya halos lahat ng mga gamit ng ama sa panggagamot, maging ang mga katagang madalas gamitin ni Tatay Tonyo. Hindi na nagsalita pa ang dalaga, bagkus inayos na lang ang iilang gamit na dadalhin. Alam niyang nag-aalala ang mga magulang, pero kailangan niyang tibayan ang loob dahil walang mangyayari kung susuko na lang siya ng basta. Napabuntong hininga si Tatay Tonyo sabay tumalikod. Ayaw man niyang umalis ang anak. Pero mas nangingibabaw kay Tatay Tonyo ang respeto sa pasya ng dalaga. Napaisip din ito na subukin ang tapang ng anak sa pagharap sa sariling kagustuhan. Kinabukasan, maagang umalis si Becky. Ni hindi na ito nagpaalam sa mga magulang. Ayon sa dalaga, ayaw na niyang makita na nahihirapan ng mga ito. Bukod doon, ayaw niyang umalis na may baong sama ng loob ang mga magulang. Sa mga hindi pa nakakabayad, itaas lang ang kamay. Abay sa panahon ngayon wala nang libre ah. Walang mag 1, 2, 3. Natatandaan ko mga pagmumukha niyo. O ikaw miss, saan ka bababa? Wika ng konduktor ng bus na si Lantoy. Nakatingin ito kay Becky habang naghihintay ng sagot ng dalaga. Nagtataka ang lalaki sa bihis at kilos ni Becky. Para itong galing ng bundok. Maging ang pananamit at ayos ay masasabing napag-iwanan na ng panahon. Kuya, pwede po bang ibaba niyo na lang po ako malapit sa syudad?
Hindi ko pa po kabisado ang lugar eh. Kung maaari po sana, pakiabisuhan na lang po ako. Wika ni Becky habang inaabot ang bayad kay Lantoy. Napangiti naman ang konduktor at binigay na ang tiket ng dalaga. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nila ang lugar. Marami na ang nagbabaan maging ang dalaga. Dahil hindi kabisado ang lugar, kaya naupo na lang ito sa nakahanay na silya. Napatingin si Becky sa paligid. Ayon sa kanya, malaki ang pagkakaiba ng syudad sa pinanggalingan. Doon siya nakaramdam ng panliliit sa sarili. Ayon sa kanya, marunong naman siyang magbasa at magsulat. Pero hindi yun sapat para mapunan ng kakulangan sa kaalaman niya sa modernong bagay. Habang nag-iisip at nakatitig sa mga nagdadatingang bus, biglang may umupo sa tabi niya. Napalingon ang dalaga nang makita ang pamilyar na itsura. Namumukhaan kita. Anong oras na nandito ka pa din? Saan ka ba pupunta? Nag-les ka ba? Tanong ni Lantoy. Ako po ba ang kinakausap mo? Hindi po ako naglayas. Hindi ko lang po kabisado ang lugar kaya natatakot akong lumayo. Maghahanap sana ako na matutuluyan eh. Tugon ni Becky. Nako, naloko na. Saang bundok ka ba galing? Tama nga ang hinala ko. Hindi naglayas? Sa ayos mo. O baka naman may tinatakasan ka lang. Bakit ka ba napadpad dito? Nako, siya nga pala, ako nga pala si Lantoy. Siyan lang ako nakatira sa kabilang eskinita ng terminal Paggabi na, saan mo balak pumunta niyan? Tanong ni Lantoy. Galing pa po akong... hindi bali na po. Basta hindi po ako naglayas. Lalong wala po akong tinatakasan. Ang problema, hindi ko alam kung saan ako tutuloy. Tsaka ayaw ko naman bumalik sa amin. Pagtatawanan lang ako ng pamilya ko kapag nagkataon. Tugon ni Becky. Nakatitig naman si Lantoy sa kanya. Tinitignan kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pero kahit ganun, naisip ng binata na kakaiba ang kilos ni Becky kumpara sa mga modus sa lugar. Hanggang sa napagpasyahan ni Lantoy na isama ang dalaga sa tinutuluyan. Ayon sa kanya, may bakanting silid pa sa tahanan na pwedeng matuluyan ng dalaga. Malaki naman ang pasasalamat ni Becky sa magandang loob ni Lantoy. Sa unang araw pa lang ng pagkakakilala, magaan na kagad ang loob nila sa isa't isa. Pero nangingibabaw sa isip ng dalaga ang pangaral ng ama. Hindi lahat ng kabutihan na ito totoo. Mas marami pa din ang mapagpanggap. Nang makarating sa tahanan ni Lantoy, malawak naman ang lugar at espasyo. Doon pa lang niya nalaman na ulilang lubos pala si Lantoy at mag-isa lang ito sa tahanan. So ngayon, magpahinga ka na muna. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Tsaka tayo lang naman dito Kaya huwag mo nang isipin ang mga nakapaligid sa atin. Wika ni Lantoy. Naku, nakakahiyaman pero maraming salamat ha. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako magiging pabigat. Maghahanap din ako ng trabaho, kuya. Tugon ni Becky. Kuya talaga? Pwede namang pangalan ko na lang itawag mo sa akin Huwag kang mahiya ha. Tsaka ano man ang makita o marinig mo sa paligid, huwag mo nang pansinin. Lalo pat maraming tsismosa dyan sa labas. Hindi mo sila nakikita ngayon. Gabi na Pero bukas magugulat ka na lang sa ingay. Dito sa syudad, kung gusto mong tumagal at mabuhay, matuto kang makisama at dapat hindi ka patola. O siya, sige na. Ayusin mo na yung mga gamit mo. 2 naman ang kwarto ng bahay Doon ka sa kabila Ayusin mo na lang ng konti. Matagal nang walang gumagamit doon kaya madumi. Wika ni Lantoy.
Napangiti naman ng bahagya si Becky. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kakaiba ang dalaga. Ayon sa kanya, kahit bago pa lang silang magkakilala ni Lantoy, napakabait nito at magaan kasama. Dagdag pa ni Becky, hindi niya inaasahang may tutulong sa kanya sa ganitong paraan. Lumipas pa ang ilang araw. Naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa. Nakikita din ni Lantoy ang kabutihan ng dalaga. Pero hindi naglaon. Ang pagtulong ni Lantoy, napalitan ng magandang ugnayan at nauwi sa pag-iibigan. Halos lahat ng nakapaligid hindi sang-ayon sa nangyayari. Isa sa mga naalarma ay si Tio Rino. Ayon dito, ni hindi nga nila alam kung saan nagmula ang dalaga, maging ang lahing pinagmulan nito. Dagdag pa ng tiyuhin, hindi man lang muna ito na ipakilala ni Lantoy sa pamilya bago pa ang lahat. Maging ang mga nakapalibot sa kanila, hindi maiwasang punahin ng dalawa. Lalo na nang pumutok ang balita na nagdadalang tao si Becky. Hindi sa tutol ako sa pasyon yung dalawa. Pero Lantoy, hindi ka man lang nagpaalam sa pamilya niya. Para man lang sana maging formal ang pagsasama niyo. Dapat may basbas na mga magulang niya. Hindi yung ganito. Tsaka tignan mo, buntis na yung asawa mo pero hirap kayong pareho. Isa pa sa pinunta ko dito. Alam mo naman kung gaano kadelikado dito. Wika ni Tio Rino. Ngayon pa lang po, humihingi na po kami ng tawad, Tio. Pero wag po kayo mag-alala. Plano na po namin ni Becky na umuwi sa kanila. Gusto din namin humingi ng permiso sa pamilya niya para maging formal ang lahat. Salamat po at napasyal kayo dito. May ikiusap po sana ako eh. Kung maaari, bantayan niyo po muna si Becky habang wala ako. Siya nga pala, Tio. Paano mo nalamang buntis ang asawa ko? Tanong ni Lantoy. Shhh. Alam mo naman ang dahilan. Sa amoy pa lang ng asawa mo eh. Kaya ako napasyal dito. Dahil matunog ang usap-usapan sa mga kalahi mo. Ang nangyayari dyan sa asawa mo. Lantoy, ito lang ang payo ko sa'yo bilang tiyuhin mo. Ilayo mo na sa lugar ang asawa mo hanggat may oras pa. Huwag mo nang hintayin na magaya pa yan sa tiyahin mo. Naiintindihan mo ba ako? Tugon ng tiyuhin. Biglang bumalik sa alaala ni Lantoy ang sinapit ng pamilya sa kamay ng mga kalahi. Naluluha na lang ito habang nangyayari yon. Ilang taon na ang nakakalipas. Halos mabaliw si Lantoy sa nasaksihan. Bata pa ito at walang muwang sa mga nangyayari sa paligid. Bigla silang nilusob ng mga nilalang. Sa harapan mismo ng batang si Lantoy, nilapa ang mga magulang niya ng walang kalaban-laban. Hindi niya malilimutan ang sinabi ng mga nilalang na traidor habang ginugutay-gutay ang katawan ng mga magulang. Balik tayo sa kasulukuyan. Habang inaalala ang kahapon, hindi maiwasan ni Lantoy na mabahala. Hindi lang sa kaligtasan ni Becky, kundi natatakot siyang malaman nito ang tinatago niyang sikreto. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ang mga bagay na mahirap ipaliwanag lalo na sa mga normal. Ilang sandali pa, napapitlag si Lantoy na magsalita si Becky. Kakalabas lang nito mula sa silid. Ayos ka lang? Parang malalim yung iniisip mo ah. O Tio Rino, hindi pa naman po sigurado kung anong mangyayari. Siya nga po pala, paano niyo po nalaman nagdadalang tao ako? Kahit nga po yung mga nakapaligid sa amin dito eh. Sa totoo lang po, kahit ako hindi pa siguradong buntis ako eh. Lalo pat hindi pa naman kami kumukonsulta sa doktor. Pero ganun pa man, kung sakali mang umuwi kami,
Sana matanggap ng mga magulang ko ano man ang nangyari sa akin. Wika ni Becky. Isa din yan sa panalangin ko, mahal. Sana matanggap tayo ng pamilya mo, lalo pa ng mga magulang mo. Pero nababahala lang ako sa mga nakapaligid sa atin ngayon eh. Tio Rino, pakiusap po. Dito po muna kayo. May aayusin lang po sana ako eh. Babalik din po ako kaagad. Tugon ni Lantoy. Sa akin walang problema. Pero kung maaari lang, bumalik ka kaagad. Huwag ka na magpapagabi. Alam mo naman. Wika ni Tio Rino. Nababahala si Lantoy na iwan si Becky sa tiyuhin. Pero higit kanino man, mas may tiwala siya dito kahit pa alam niya na isa itong aswang. Hindi ito gagawa ng masama ng tiyuhin. Dahil ni minsan, hindi kumain ng laman ng tao si Tio Rino kahit anong pilit na mga kalahi. Habang si Becky naman, nagtataka kung bakit kailangan bantayan siya at manatili ni Tio Rino sa tahanan. Pero ganun pa man, hindi niya na lang ito binigyang pansin. Bagkus inisip na lang na nais siyang protektahan ng asawa. Ilang sandali pa nagpaalam na si Lantoy. Ayon sa kanya, may aayusin lang ito bago pumunta sa tahanan nila Becky. Babalik din po ako kagad. Tsaka Tio, huwag po kayo magpapapasok ng ibang tao. Pangako po, babalik ako bago magdilim. Becky, huwag ka na mag-alala ha. Magiging maayos din ang lahat. Ikandado nyo na lang po muna ang bahay ha. Wika ni Lantoy. Ayos lang naman kami. Dalian mo na. Akala mo naman kung saan ka pupunta. Ikaw ang mag-iingat. Ikaw ang lalabas ng bahay eh. Andito lang naman kami. Tugon ni Becky. Sige na, lumakad ka na hanggang maaga pa. Para makabalik ka din kaagad. Dagdag ni Tio Rino. Nang makalayo na si Lantoy, kaagad kinantado ng tiyuhin ng mga pinto at bintana. Habang si Becky naman, pumunta ng kusina at naghanap ng luya at bawang. Ayon sa kanya, mainam na pangontra ang sangkap na yon para sa mga nilalang na hindi nakikita ng tao. Bigla namang napaiwas si Tio Rino, lalo na nang maamoy nito ang bawang. Ayon sa kanya, meron siyang allergy sa bawang, kaya kagad niyang pinalayo si Becky. Bigla namang napakunot ang noo ni Becky. Ang baho! Kung maaari, huwag kang lumapit sa akin. Siya nga pala, saan mo naman nalaman ang pangontrang yan? Pakiusap lang, huwag ka nang tumabi sa akin. Tanong ni Tio Rino. Ito po ba? Sa tatay ko po. Ang totoo, magaling at kilalang albularyo ang tatay ko. Isa po sa mga dahilan kung bakit umalis ako sa amin. Gusto ko po sanang mamuhay ng normal. Sa totoo lang po, may mga alam din po akong mga dasal at pangontra. Hindi lang po sa mga elemento, maging sa mga aswang. Ang hindi ko lang po alam kung paano sila matutukoy. Iba si tatay eh. Amoy pa lang ng mga nakakasalamuha niya. Alam niya kung tao o hindi. Tugon ni Becky. Abay mabuti. Pero iha, pakiusap lang. Medyo dumistansya ka pa ng konti. Sumasakit na ang ilong ko eh. Mahirap na. Anak ka ng albularyo. Naku, naloko na. Pero hindi bale. Naway pag umuwi kayo sa inyo, matulungan ng tatay mo si Lantoy. Sana. Wika ni Tio Rino. Napaisip si Becky. Tila kakaiba ang kilos at pananalita ni Tio Rino. Hinala niya, merong problema ang asawa na hindi sinasabi sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas. Pinagpahinga niya muna si Tio Rino sa sala. Habang si Becky naman,
Nagluto muna ng makakain nila. Sa hindi inaasahang oras ay may biglang kumatok sa pinto. Nagtataka si Becky habang tinitignan ng orasan. Nakakunot ang noo. Iniisip ko nakauwi na ba kagad ang asawa. Ayon sa kanya, wala namang dumadalaw sa kanila ng ganong oras at lalong wala siyang inaasahang bisita. Ganun pa man, nanatili lang si Becky sa kusina. Naalala din niya ang bili ng asawa na huwag pagbubuksan ng mga hindi kakilala. Makalipas ang ilang minuto, naging sunod-sunod ang pagkatok. Tila masisira na ang pinto sa lakas. Wala nang nagawa si Becky kundi alamin kung sino nga ba ang panauhin. Sino yan? Grabe naman po kayo kumatok sa pinto. Sandali lang po. Wika ni Becky. Bilisan mo! Lantoy! Andiyan ka ba? Dalian mo! Buksan mo ang pinto! Napabalikwa si Tio Rino nang marinig ang boses. Alam niyang pamangkin niya ang kumakatok. Kaya kagad niyang pinalayo si Becky sa pinto. Pumasok ka na muna sa kwarto mo. Sige na. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Wika ni Tio Rino. Ano ho? Ano ho bang nangyayari? Sino po ang nasa pinto? Bakit po kailangan kong pumasok ng kwarto? Tsaka may niluluto pa po ako sa kusina. Tugon ni Becky. Pero tinignan siya ng masama ni Tio Rino. Kaya wala na itong nagawa kundi sundin ng matanda. Nakasimangot siyang sinarado ang pinto ng kwarto. Sinong? Ikaw ba yan? Ano bang kailangan mo? Wala ang pinsan mo dito. Bumalik ka na lang sa ibang oras. Wika ni Tio Rino. Tio, buksan mo ang pintuan. Dalian mo. May dala akong masamang balita. Kaya pakiusap. Buksan mo ang pinto. Pagmamakaawa ni Sinong. Binuksan ng bahagya ni Tio Rino ang pinto. Nais lang sana niyang silipin ang pamangkin. Pero nanlaki ang mga mata niya nang makita na sugatan si Sinong. Sa paglalarawan niya, tila galing pa ito sa matinding labanan. Ilang saglit pa nang buksan ng tuluyan ng pinto. Dala ng awa, kaya inakay niya ito papasok ng tahanan. Sa kalagayan ng pamangkin, bigla niyang naalala ang sinapit ng asawa dahil sa mga kalahi. Napilit at persahan silang pinapaanib. Pero ayon kay Tio Rino, ayaw nilang maging halimaw kagaya ng mga kalahi nila. Dagdag pa ng matanda, aswang man silang maituturing, pero hindi nila masisikmurang manalasa ng iba. Lalo pat marami sa mga kaibigan nila ay tao. Ano bang nangyayari? Bakit ka nagkaganyan? Sino ang may gawa sa iyo nito? Sino? Sabihin mo! Tanong ni Tio Rino. Matunog ang balita, Tio. Ayon sa kanila, walang pahintulot ang ginawang desisyon ni Lantoy. Kaya hindi na daw sila mapipigilan. Lulusob muli sila at papatayin ng babae. Nasaan na po ba si Lantoy? Kailangan nilang umalis sa lugar bago pa man mahuli ang lahat. Kalat sa buong angka ng pagdadalang tao ng babae. Magiging komplikado ang lahat dahil ayon kay Buruka, gagawin niyang alay ang sanggol. Malapit na ang unang pagbilog ng buwan, Tio. Malapit na naman ang pag-aalay. Tugon ni Sinong. Bakit? Bakit ikaw ang binugbog nila? May kasalanan ka bang ginawa? Tsaka si Buruka, ang walang hiya at walang kasing sama na pinuno ng mga wakwak. Oo, napagpasyahan na ng dalawa na lumayo. Hinihintay na lang ang pinsan mo at may inaasikaso pa. Ang pinagtataka ko lang, bakit ganyan ang ginawa nila sa'yo? Abay, hindi ikaw dapat ang binugbog. Tsaka sino ang nagkalat ng balitang yan? Mga aswang na ako maituturing, pero talagang may pagkatsismosa pa.
Tanong ni Tio Rino. Inawat ko po sila, Tio eh. Ayaw kong may gawin silang masama ulit kay Lantoy. Alam mo naman, sa lahat sa atin dito, siya lang ang walang proteksyon at lalong siya lang ang hindi nahawaan ng pagkaaswang. Pero ang kinakatakot ko, baka persahan nila kayong loobin dito. Kaya pakiusap po, paalisin mo na sila. Tugon ni Sinong. Nagulat ang magtsuhin dahil biglang lumabas ng silid si Becky. Ayon sa kanya, nakaramdam siya ng biglaang pag-alinsangan at pagbigat ng presensya sa lugar. Napatakip naman ito ng bibig nang makita si Sinong. Sugatan at maraming pasa. Mahabaging langit. Ano pong nangyayari? Tio, sino po siya? Diyos ko, sandali at kukuha ko ng panlinis ng mga sugat mo. Ama, nasa na po ba ang asawa ko? Tio, dalhin na po natin siya sa doktor. Baka mapano siya eh. Wika ni Becky. Hindi mo nga pala ako kilala. Pero bueno, ako na mismo magpapakilala sa sarili ko. Ako nga pala si Sinong. Pinsang buo ng asawa mo. Kilala kita eh. Pero ngayon mo lang ako nakita dahil may kondisyon akong pinangahawakan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tugon ni Sinong. Takot? Bakit naman ako matatakot? Hindi ka naman siguro mangangatay tao, di ba? Marami pa naman akong hindi kilala na kamag-anak niya. Ni ayaw nga niya akong lumabas ng bahay eh. Pero syempre, gusto ko din kayo makilala. Tio, tara na po. Dalhin na lang natin siya sa pagamutan. Wika ni Becky. Di ba anak ka ng albularyo? Bakit hindi mo subukang gamutin siya, iha? Hindi gagaling sa doktor ang mga sugat niya. Kailangan niya ng... Natigil si Tio Rino sa pagsasalita. Alam niya na sa kanya mismo manggagaling ang lihim ni Lantoy. Samantala, hindi na nagdalawang isip si Becky na lumapit kay Sinong para masuri sana ang lagay ng binata. Pero kagad nakaramdam ng kakaiba si Becky. Lalo pa nang maamoy niya ito. Naramdaman din niya ang biglaang pag-init ng suot na kwintas. Ayon sa kanya, nakakaamoy siya na mapanghi at malansa kay Sinong. Nang mapatitig naman siya sa mga mata nito, tila mas malaki ang itim ng mata ni Sinong kesa sa mga puti. Alam niya na hindi tao ang kaharap. Para makumpirma ang nasa isipan, tinitigan niya ng maigi ang mga mata ni Sinong. Nakita niyang baliktad ang figura niya sa mga mata nito. Aswang! Aswang ka? May kailangan ba ako malaman, Tio? Tanong ni Becky. Oo. Pangungunahan ko na ang asawa mo. Aswang ang halos lahat na nakapalibot sa inyo. Lahat ng nandito. Kalahi ng asawa mo kaya ngayon pa lang. Sinasabi ko na sa'yo. Delikado ang buhay mo at niyang dinadala mo. Kailangan nyo nang lumayo. Huwag nyo nang hintayin ang unang kabilugan ng buwan, isang araw magmula ngayon. Tumakas na kayo, habang may oras pa. Tugon ni Sinong. Diyos ko, aswang? Lahi kayo ng mga aswang? Aswang din ba ang asawa ko? Tanong ni Becky. Hindi na niya naiwasang mapaiyak, kasabay ng pagtalikod sa magtsuhin. Pero ganun pa man, nanatiling tahimik ang dalawa. Hindi na muna sila nagpaliwanag at hahayaan nilang si Lantoy na ang magpaliwanag sa asawa. Dagdag pa ni Tio Rino, mas mainam kung sa bibig mismo ni Lantoy magmumula ang lahat. Matapos yon, inihanda na ni Becky ang mga gamit. Mas maganda na handa na ang lahat bago pa man dumating ang asawa. Umiiyak ito habang inaalala ang mga sinabi ng magulang. Nakaramdam ng pagsisisi si Becky. Bukod dito, inalala din niya ang anak. Maaaring nahawa din ito sa pagkaaswang ni Lantoy. Dagdag pa ng dalaga. Kung sana nakinig lang siya sa mga magulang,
Hindi sana umabot pa sa ganito. Ilang sandali pa, dahil sa sama ng loob, hindi niya inaasahang nakatulog ito habang umiiyak. Hapon na nang maalimpungatan si Becky dahil sa ingay na nangyayari sa labas ng silid. Narinig niya ang pamilyar na boses. Dumating na si Lantoy. Dali-dali siyang lumabas at inalam kung ano ang kaguluhang nagaganap sa labas. Kumalma ka na muna. Walang maitudulot na tama yung mga nararamdaman mo. Kaya kung maaari, pakinggan mo muna kami. Ikaw at ang pamilya mo ang agrabyado sa usaping to. Kaya kung maaari, sana umalis na kayo sa lugar. Wika ni Tio Rino. Tiyo, buong buhay ko nagbago dahil sa mga kalahi kong aswang. Pinilit kong mabuhay ng maayos dito. Tahimik at walang problema, tapos bakit ganito? Ipaliwanag mo sa akin, Tiyo. Hindi pa ba sapat na kabayaran ang buhay ng mga magulang ko? Ng pamilya mo para bigyan nila tayo ng katahimikan? Sa ikaw, Sinong? Ano bang pinagsasabi mo kay... Natigil sa pagsasalita si Lantoy nang makitang nakatayo sa gilid si Becky. Nagpupunas pa ito ng luha at mugto pa ang mga mata. Kaagad namang nilapitan ni Lantoy ang asawa at niyakap. Patawarin mo ko. Hindi ko sadyang ilihim ang lahat sa iyo, mahal. Pakiusap. Hindi ko kaya nakikita ka nasasaktan. Wika ni Lantoy. Magmadali na kayo. Wala nang oras. Ramdam kong hindi naligtas sa lugar. Iwan niyo na kami ni Tiyo dito. Kaya na namin ang mga sarili namin. Ang mahalaga sa ngayon, makatakas kayong dalawa. Sabat ni Sinong. Hindi na nagsalita pa ang mag-asawa. Kaagad nilang binitbit ang mga kailangang gamit at umalis sa lugar. Nababahala man sa mangyayari. Pero nilakasan ni Lantoy ang loob hindi para sa sarili, kundi para sa asawa at magiging anak. Bago pa man umalis, sinigurado muna ni Becky na malakas ang proteksyon niya. Alam niyang magiging mainit sa paligid paglabas nila. Pero dahil may kaalamang naituro sa kanya ang ama, kagad niya itong ginawa sa sarili. Pinalutan niya ng pulang tela ang tiyan para maging sabulag sa mga nilalang. Mahal, didiretso tayo sa kakilala kong driver ng bus. Magpahatid na lang tayo sa inyo. Wala pang biyahe sa mga oras na to eh. Alam mo naman, malayo pa ang lalakbayin natin. Panalangin ko na maging maayos ang lahat. Wika ni Lantoy. Salamat at pumayag ang kakilala mo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Tsaka kung inaalala mo ang pamilya ko, alam kong hindi ako matitiis ng mga magulang ko. Lalo pa sa ganitong sitwasyon. Kaya pakiusap. Ipanatag mo ang kalooban mo. May awa ang Diyos. Malalampasan din natin to. Tugon ni Becky. Ilang minuto pa ang nakalipas. Naabutan nila ang kaibigan ni Lantoy na hinahanda ang sasakyan. Kanina ko pa kayo hinihintay. Becky, taga saan ka ba? Ilang oras kaya nga abuti natin sa biyahe? Panalangin ko, wag naman sanang mahaba. Wika ni Dino. Mga 6 na oras lang naman. Tugon ni Becky. Barko? Tatawid pa tayo ng dagat? Abay, wala sa usapan natin yung ganong kalayo ah. Isa pa, takot ako sa... Hindi ka naman sasama. Sasakay lang kami ng bangka patawid ng dagat. Wika ni Becky. Natawa naman si Dino. Sinabi na lang nito na mag-ingat mamaya ang mag-asawa. Nagpasalamat naman si Lantoy. Malaking bagay sa kanya na meron siyang tao na maaasahan sa lahat ng oras. Habang nagmamaneho at sumisipol pa si Dino, nakaupo ang dalawa sa unahan malapit sa driver's seat. Hanggang sa biglang may bumagsak sa bubong ng sasakyan. Dahil sa lakas biglang napapreno si Dino. Tatayo pa sana ito at lalabas ng bus.
Paandarin mo kung gusto mo pang mabuhay. Isarado mo ang mga pinto at mga bintana. Bilisan mo! Wika ng boses ng nilalang. Walang iba kundi si Tio Rino. Hindi nakapagsalita si Dino. Hindi na nito alam ang gagawin. Pakiusap. Kumalma ka lang, kaibigan. Sige na. Iabante mo na. Wala na tayong magagawa kapag naabutan nila tayo. Wika ni Lantoy. Ano? May umahabol sa atin? Bukod sa nasa bubong? Tanong ni Dino. Hanggang sa lumantad sa kanya ang nakakatakot na figura ng nilalang. Nasa tapat mismo ito ng salamin. Halos mapasigaw pa si Dino nang bigla na lang kumatok ang aswang. Pilit pa rin itong pinapakalma ni Lantoy. Habang si Tio Rino naman, inaalalayan ang pag-andar ng sasakyan mula sa labas. Ilang saglit pa ang lumipas. Hindi na kinaya ni Dino ang sobrang takot at hinimatay. Kaya imbes na umusad, muli silang napahinto. Napabuntong hininga si Lantoy dahil sa nangyari. Inalis niya ang kaibigan sa upuan ng driver. Sumunod ako sa inyo dahil hindi nyo sila kakayanin. Kailangan nyo ng aalalay. Wala na si Sinong Lantoy. Nang makaalis kayo, bigla nila kaming sinugod sa bahay mo. Kaya sumunod na din ako kagad. Wika ni Tio Rino. Napatakip ng bibig si Becky habang inaalala ang muka ng binata. Naawa siya kahit sabihin na ilang minuto niya lang itong nakilala. Tumayo siya para sana alalayan si Tio Rino. Marami din itong natamong mga sugat mula sa pakikipagbunos sa mga kalahi. Pero tinanggihan siya ng matanda. Ayon kay Tio Rino, mas mabuti kung hindi siya nito lalapitan. Maupo ka lang dyan at ayusin mo ang sarili mo. Ang batang dinadala mo, napakahalaga niyan sa lahi namin. Kaya ngayon pa lang, ibinibigay ko ang basbas ko sa kanya. Ano man ang mangyari ngayong gabi, ingatan mo ang bata. Pakiusap Lantoy, ingatan niyo ang batang pinili. Wika ni Tio Rino. Nang maiayos si Dino, si Lantoy na ang humawak ng manibela. Kahit kabado dahil konti lang ang kaalaman sa pagmamaneho, nanatili lang siyang kalmado. Ayon sa kanya, hindi yon oras para panghinaan siya ng loob. Pagkustanging nasa isip niya ang kaligtasan ng mag-ina. Sa kabilang banda umupo ang tiyuhin. Makikita na iniinda nito ang mga natamong sugat. Nagpapasalamat naman si Lantoy na wala masyadong sasakyan ng mga oras na yon, kaya hindi na antala ang biyahe. Samantalang si Becky naman, patuloy lang sa taimtim na panalangin. May mga sinambit din itong usal para maging proteksyon sa paglalakbay. Maya-maya pa biglang nagising si Dino. Hawak ang noo at nakakaramdam pa din ng pagkahilo. Ayos ka lang ba? Pasensya ka na kung nadamay ka. Huwag kang matakot sa kasama natin. Siya si Tio Rino. Tiyuhin ko. Hindi naman siya masamang tao eh. Basta wag mo lang siyang titignan lalo pa ngayon. Kailangan niyang pahilumin ng mga sugat niya eh. Kaya pakiusap, manatili ka lang kalmado katulad namin ng asawa ko. Wika ni Lantoy. Hindi ko to inaasahan ah. Aswang? Totoo ba o nananaginip lang ako? Tsaka ano pa talagang nangyayari? Gusto ko na umuwi. Pakiusap, bumalik na tayo. Tugon ni Dino. Sa ayaw at sa gusto mo, isasama ka namin. Mahirap na. Baka may mangyaring masama sa'yo. Mas magandang magkakasama tayo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ko matatanggap na pati ikaw mapatay nila. Tsaka ako na ipapaliwanag ang lahat pag naroon na tayo sa lugar nila Becky. Wika ni Lantoy. Kagaya mo, nagulat din ako sa mga nangyayari.
Pero tama si Lantoy. Kailangan ka naming isama. Ako na ang bahalang kumausap kay tatay. Sabat ni Becky. Wala nang nagawa si Dino kundi sumang-ayon sa kanila. Batid niyang malalagay ang buhay niya sa kapahamakan kung uuwi pa at baka madamay din ang sariling pamilya. Makalipas ang ilang oras, nakaramdam sila ng pagkalma at nakatulog si Teorino, maging si Becky. Pero nanatiling gising si Dino at Lantoy. Pinili nilang magmatsyag at ituon ng atensyon sa daanan. Madaling araw na nang marating nila ang lungsod ni Becky. Wala pa masyado silang makita dahil sa dilim. Wala pa din silang masakyang pangkapatawid sa mismong sitio kung saan naroon ang tahanan ni Becky. Napagpasyahan nila na magpahinga na lang muna sa bus. Pinag-iisipan ni Dino kung saan niya pwedeng iwanan ng sasakyan. Gayong hindi niya din alam kung ilang araw sila mamamalagi sa lugar. Dino, di ba malapit dito yung talyer ni Raul? Ano kaya kung doon mo muna iwan? Pre, pasensya ka na kung pati ikaw nadamay. Pero hayaan mo, babawi ako sa oras na matapos ang kaguluhang to. Wika ni Lantoy. Oo nga no. Sige, doon na muna natin iiwan. Tsaka, naku pre, huwag mo isipin yun. Tatawagan ko na din ang asawa ko para hindi mag-alala. Pero ang sa akin lang, di talaga ako makapaniwala doon sa nakita ko. Pati na din sa tiyuhin mo. Tugon ni Dino. Ako ba ang pinag-uusapan yung dalawa? Abay, wag kayong mag-alala. Hindi naman ako nangangatay ng tao, lalo pa kung mamantika. Sabat ni Teorino. Tumingin si Dino sa salamin. Napailing na lang nang makita ang malapad na katawan at malaking tiyan. Natawa naman ang pigil si Lantoy sa reaksyon ng kaibigan. Samantala, inayos na ni Becky ang sarili at panay ang paghinga ng malalim. Maliban sa pagbubuntis, nakakaramdam siya ng tensyon sa tuwing naiisip ang magiging reaksyon ng ama sa nangyari sa kanya. Maging ang dala niyang problema sa pamilya, lalo na ang mga kapatid. Nanalangin na lamang siya na matanggap ng ama anuman ang nangyari. Alam niyang hindi man ito magiging madali, pero ang tanging iniisip na lang niya ng mga oras na yon ay kaligtasan ng sanggol na dinadala. Bago tuluyang magliwanag, nakahanap na mapag-iiwanan ng bus ang dalawa. Natuwa naman sila na pumayag si Raul na iparada ito sa gilid ng talyer. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Nga pala, maiba ako. Saan ba kayo pupunta? Tatawid kayo ng isla. Pabala lang, lalo pa kung bago at wala kayong kakilala. Uso sa lugar na yan ang tinatawag na sinda, mula sa mga tagalugar o engkanto. Kaya pag narating niyo ang gusto niyong lugar sa isla na yan, huwag kayong makalimot na magsalita ng tabi-tabi o kaya puwera sinda. Mahirap na. Baka magka-problema kayo pagbalik niyo dito. Wika ni Raul. Maraming salamat ah. Huwag po kayo mag-alala. Tatandaan namin ang mga sinabi mo. Tsaka salamat din po na pumayag ka na dito namin iparada. O siya, sige. Mauuna na po kami ah. Maraming salamat po uli. Wika ni Lantoy. Hindi na ito nagsalita at tumangulang sa kanila. Pero bago pa man sila umalis, may binigay itong barya kay Lantoy. Ayon kay Raul, ang baryang ito ay may bigay na proteksyon sa sino mang nagtatangan. Bukod doon, magbibigay din ito sa kanya ng presensya pantaboy sa kung sinong tumikit o mga nilalang na magtangka ng buhay niya. Nagulat pa si Lantoy nang bigla siyang hilahin ni Raul. Sabay bulong na mga katagang noon pa lang niya narinig. Ilang sandali pa naroon na ang bangka. Bago pa man sumakay, napabulong ang dalaga. Isang usal pang proteksyon laban sa usog sa sino mang makasalubong o mga nilalang na may negatibong presensya
Hindi kalakihan ng pampasaherong pangka kaya halos magkakadikit ang mga nakasakay. Bigla namang napaatras si Teorino sa mag-asawa dahil kakaiba ang nilalabas na presensya ng mga ito. Dino, dito tayo umupo sa kabila para maging balanse. Masyado ka kasing mataba para dyan eh. Wika ni Teorino. Nagtataka si Dino. Tila natatakot ang mukha ni Tio na madikit sa mag-asawa. Maging sa talsik ng tubig dagat ay ilagang matanda. Tio, ayos lang ho ba kayo? Kakaibang karanasan tong ginagawa natin. Masaya ako na kasama ko kayong dalawa. Siyempre, kasama din ang asawa ko. Mukhang malapit na din tayo ah. Nakikita ko na yung isla oh. Wika ni Lantoy. Oo, mahal. Malapit na. Tsaka uunahan ko na kayo Hindi pa marami ang tao sa sityo namin. Hindi din abot sa lugar ang kuryente. Ngayon pa lang humihingi na ako ng pasensya. Wika ni Becky. Huwag kang mag-alala. Mas maganda nga yun. Tsaka masayang maranasan din ni Lantoy at Dino na mabuhay sa tahimik na lugar. Buong buhay ng dalawang yan. Palagi lang magkasama sa sasakyan. Para maiba naman. Tugon ni Teorino. Sumang-ayon naman ang dalawa. Nagtawanan pa silang apat habang nag-uusap ng mga bagay-bagay sa biyahe. Panandalian nilang nalimutan ang karanasan noong nagdaang gabi. Ilang sandali pa nang marating na nila ang daungan ng lugar. Namangha ang tatlo sa ganda at linis ng isla. Tunay ngang kakaiba ang lugar. Lalo pa noong marating nila ang sityo ni Becky. Isa itong tila bahay kubo. Napapalibutan ng iba't ibang organikong halaman. Bigla naman silang sinalubong ng isang binata na nakangiti habang yumayapos kay Becky. Si Butchok. Isa sa mga kapatid na sobrang nananabik na makita ang ate. Naku, ang laki mo na. Nasaan si nanay at tatay? Kamusta kayo dito? Tanong ni Becky. Naiiyak namang sumalubong ang ina. Kasunod ng iba pang mga kapatid. Lumabas na din ang tahanan ng ama. Napakunot ang mukha nito kung sino ang mga kasama ng anak. Samantalang hindi alintana ni Nanay Maria ang mga kasama ni Becky. Pagkus inakay niya ang mga ito papasok sa bumunting tahanan para makapagpahinga. Pero nagpaiwan si Teorino. Nagsitinginan ang lahat nang bigla itong umatras at ayaw humakbang papasok. Abay, hindi talaga makakapasok ang mga aswang sa pamamahay na ito. Kung iba ang pakiramdam mo, huwag ka nang humakbang. Baka mamaya ano pang mangyari sa'yo eh. Abay, ako pa ang masisi. Anak, uuwi ka na din lang. Nagdala ka pa ng aswang. Wika ni Tatay Tonyo. Pagpasensyahan niyo na po Teorino. Ayos ka lang. Oo, aswang po siya. Pero hindi siya masama. Sa katunayan nga po, siya ang dahilan kung bakit nakauwi ng ligtas ang anak niyo. Sabat ni Dino. Teorino, ayos ka lang ba? Pakiusap po. Nais lang po sana namin ang ligtas na lugar para sa amin. Pangako po, sa oras na maging maayos ang lahat, aalis din po kami dito. Wika ni Lantoy. Kumuha ng mahabang pangkong gawa sa kawayan si Nanay Maria. Inilagay niya ito sa gilid para may maupuan si Teorino. Pansamantala, diyan ka na muna magpahinga. Hindi basta makakapasok sa pamamahay ko ang mga nilalang. Hindi din madaling tanggalin ang mga proteksyong naitanim ko sa pamamahay na ito. Pero hayaan mo, gagawang kita ng espasyo. Wika ni Tatay Tonyo. Nagpasalamat naman si Teorino. Habang sina Becky at Lantoy naman, kausap ng mga magulang. Ikwinento nila ang lahat sa paraang maiintindihan ng mga ito. Gaano man kahirap ipaliwanag, sinikap nilang masabi ang lahat ng nangyari.
Samantala, hindi na din pumasok si Dino. Mas pinili nitong samahan si Teorino sa gilid ng tahanan. Paanong buntes? Ito na nga ba ang sinasabi ko? Walang magandang maidudulot sa iyo ang pag-alis. Tapos ito ang ama. Tapos may gulo. Aswang baka mo. Tinuruan ka ng tatay mo ng mga bagay-bagay sa mundo para mapabuti ang kalagayan mo. Tapos sa ganito ka babagsak. Wika ni Nanay Maria. Pasensya na po kung ganito ang bungad namin. Maging ako po, nahihiya sa mga nangyayari. Pero kailangan po namin ng tulong lalo na po ang magiging anak namin. Nakikiusap po ako sa inyo. Ayos lang po na magalit kayo ng sobra sa akin. Pero para po sa magiging apo nyo, pakiusap po. Tugon ni Lantoy. Hindi ako galit sa anak ko dahil nag-asawa nang wala man lang pahintulot sa amin. Pero hindi ko matanggap na ganyan ang nangyayari. Ramdam kita lalaki. Kailangan mo ng tulong ko, lalo pat aswang ang lahing pinagmulan mo. At ang sanggol sa sinapupunan ng anak ko, siya ang magiging kahalili mo. Abay sineswerte ka yata. Yon ang hindi ko papayagan. Unang apo ko ito at hindi ako makakapayag na ialay ang bata sa mga kakalahi mo dahil lang sa pagtalikod mo sa kanila. Abay mas gugustuhin ko na maging kahalili ko ang batang ito kesa naman mapasama siya. Hala sige na, maghahanda na muna ako ng makakain. Gagawin ko muna ng paraan yung mga kasama niyo sa labas. Lalo na yung isa. Ano ang pangalan nun? Wika ni Tatay Tonyo. Si Teorino po. Maraming salamat po talaga. Napakabuti niyo. Hindi na po ako nagtataka kung saan nakuha ni Becky ang kagandahang asal. Maraming salamat po. Hindi niyo kami binigo lalo pa ngayon. Tugon ni Lantoy. Nag-iisang anak na babae ko yan. Nakikita mo naman, wala naman kaming kahit ano sa buhay. Maliban sa ginagawang panggagamot ng asawa ko. Wala kaming mapapamana sa kanila kundi ang mga mabubuting gawa. Ang hiling ko lang sana, ano man ang mangyari, tumayo ka bilang ama sa magiging anak mo. Hindi lang lalaki sa buhay ni Becky. Ayos ba yon? Wika ni Nanay Maria. Napayakap si Lantoy bilang pagrespeto sa ina ng asawa. Buong buhay niya, wala naman itong nakilalang ina upang tumayo sa kanya at magturo ng mga bagay na dapat para mabuhay. Ang pag-uwi nila sa lugar ni Becky, nagbukas ito kay Lantoy ng panibagong buhay kung saan sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pamilyang aalalay. Hindi man sa pinansyal, pero malaking bagay na may kaagapay pagdating sa emosyonal na aspeto. Nang umagang iyon, mas pinili nilang ikalma muna ang paligid, kasama ng malawakang paghahanda. Ayon kay Lantoy, hindi niya hawak anuman na magiging galaw ng humahabol sa kanila. Ayon naman kay Teorino, parating na ang unang gabi ng kabilugan ng buwan. Nakakasigurado ito na kahit nasaang lupalo pa sila naroon, hindi sila makakaligtas. Dagdag pa nito, kayang maghasik ng malawakang puwersa ng angkan para lamang makuha ang nais na kahalili. Lahat ng mga sandatang pwedeng magamit laban sa mga aswang, inihanda na ni Tatay Tonyo. Maging ang mga anak na lalaki ay hindi na muna pinalabas ng bahay. Ayon sa matanda, kailangan nilang magtipon sa iisang lugar ng sa gayon, hindi na mahati ang atensyon. Oras ng pananghalian, nanatili pa ring nasa gilid ng bahay si Teorino at Dino. Hindi naman mainit sa pwesto nila, pero si Dino nakaramdam ng pagtawag ng kalikasan. Dahil unang salta sa lugar, kaya hindi pa niya alam ang mga pasikot-sikot. Hanggang sa hindi na niya napigilan, hindi niya alam kung saan ang palikuran.
Nagpa siya itong umihi sa gilid na malaking puno malapit sa bahay. Hindi na niya inisip ang mga posibleng nangyari, kaya hindi niya alintana ang ginagawa. Ano bang ginagawa mo dyan? Nako, umihi ka no. Sana doon ka umihi sa palikuran. Huwag dyan sa puno. Baka mamaya manuno ka. Ewan ko na lang sa'yo. Sita ni Tio Rino. Di ko na po mapigilan eh. Kanina ko pa hinihintay yung kapatid ni Becky na lumabas. Magtatanong sana ako kung saan pwede umihi eh. Kaso wala namang lumalabas. Kaya bahala na. Kaysa naman magkasakit ako sa bato. Tugon ni Dino. Oo nga naman. Pero konting ingat pa din. Wala tayo sa syudad. Nandito tayo sa lugar kung saan nakakaramdam ako ng mga presensya. Lalo pa ng mga... Hindi natuloy ni Tio Rino ang sasabihin nang magsalita si Tatay Tonyo. Pagkaswang talaga. Malakas ang pakiramdam ano. Nagugutom na ba kayong dalawa? Tara, sumunod kayo sa akin. Abay, pangit naman kung dyan lang kayo maghapon. May ginawa kami ng mga anak ko para nang sa ganon. Maging komportable ang pagpapahinga nyo. Pero sana pakiusap ko lang sa Reno. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan natin. Paalala lang, nasa teritoryo ko kayo. Banta ni Tatay Tonyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako katulad ng iniisip mo. Marami sa mga kaibigan ko ay tao. Kaya huwag kang malito. Lahi ko lang ang iba. Pero hindi malayo ang kalooban ko sa mga tao. O siya, sige. May pagkain na ba kayo? Nagugutom na talaga ako eh. Wala akong kain mula pa kahapon. Ikaw Dino. Parang bigla kang nanahimik. Tugon ni Tio Rino. Sige. Kain tayo. Pwede po ba makaligo na din? Parang nangati ako dun sa inuupuan namin kanina eh. Tsaka parang sobra namang init. Wika ni Dino. Napatitig si Tio Rino. Nagtataka sa kilos ng binata. Bago pumanhik, hinawakan nito ang noo ng kasama. Napansin na din ang tsuhi ng pagbabago sa timpla at mukha ni Dino. Pero binaliwala lang ito ng binata nang makita ang pagkain nilang dalawa. Nakangiti itong nagpasalamat kay Tatay Tonyo. Walang asin o kahit anong pampalasa ang pagkain. Dino, kukunan na lang kita ng para sa'yo. Baka kasi ayaw mo nang... Natigil sa pagsasalita si Tatay Tonyo. Nang mawalan ng malay si Dino, nagulat ito nang makita na may kasama itong maliit na nilalang na may dalang maliit na karayom. Napailing na lang ang matanda dahil ayon sa kanya, nanuno si Dino. Ano bang ginawa nito? Abay, kakasabi ko lang na huwag kayong lumayo sa bahay. O siya, tulungan mo na lang ako at iupo natin. Wika ni Tatay Tonyo. Pasimple nitong hinipan ng orasyon ng bunbunan ni Dino. Alam ni Tatay Tonyo na may mga nakatirang nilalang sa paligid. Oy, dahan-dahan naman. Baka matamaan ako eh. Baka may naiian lang sa gilid ng puno. Kanina pa yan naiihi. Kaso ang tagal lumabas ng mga anak mo. Kaya doon na lang siya sa puno umihi. Wika ni Tio Rino. Sasagot pa sana si Tatay Tonyo. Kaso biglang nagising si Dino. Hindi nito alam ang nangyari sa kanya. Hindi na nagsalita pa ang dalawa. Pagkusumenyas na lang si Tatay Tonyo na kumain. Natawa naman si Tio Rino sa reaksyon ng binata. Ano po bang nangyayari? Parang natatawa ka, Tio ah. Tsaka, ang sakit ng bato ko ah. Parang may nararamdaman akong kakaiba. Tanong ni Dino. Ikain mo na yan. Baka gutom lang. Masarap pang sabaw lalo na kapag may gulay. Tugon ni Tio Rino. Habang kumakain ng dalawa lumabas si Tatay Tonyo.
Umikot muna ito ng ilang beses sa tahanan para masigurado ang mga nakatanim na pangontra sa lugar. Habang naglalakad, nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Maging ang hanging dumadampi, tila nagpapahiwatig na may magaganap na labanan. Napausal pa ito ng biglaan takpan ng ulap ang araw. Indikasyon na may papalapit na suliranin. Bandang hapon, naisipan ni Tatay Tonyo na magpausok para gawing pangontra sa mga nilalang. Halos palibutan niya ito ng nasusunog na goma. Ayon sa kanya, mainam na pangtaboy sa mga aswang ang usok na nagmumula sa goma. Pero bago ang lahat, nakiusap ito sa mga nilalang sa lugar sa posibleng mangyari sa oras na lumusob ang mga kalaban. Nagsipagtago naman ang mga elemento dahil ayaw nilang madamay sa gulo. Labanan lang ito sa pagitan ng albularyo at mga wakwak. Bago pa man tuluyang sakupin ng dilimang liwanag, nakahanda na ang lahat. Lahat sila ay may hawak na sandatang makakapuksa sa mga wakwak. Pero pinaalala ni Tatay Tonyo sa kanila na kakaiba ang kalaban. Ang mga ganitong uri ng lahi, maliban sa nagagawang lumipad, kaya nilang magpalit ng anyo sa kahit anong nais gayahin. Tay, pagpasensyahan niyo na po kung nadamay pa kayo. Naway matapos na po ito at bumalik na sa normal ang lahat. Wika ni Lantoy. Ang labang ito ay hindi lang sa pagitan niyo ng angkan mo, kundi maging ng anak ko. Ano man ang kalalabasan, naway ilagay mo dyan sa isip mo. Kahit tutol ako sa nagawa mo sa anak ko, hindi ka na iba sa amin. At ikaw naman, Becky, patawarin mo ko, anak. Alam kong kahit ako, marami ding kakulangan bilang ama mo. May awa ang Diyos, anak. Tugon ni Tatay Tonyo. Niyakap ni Becky ang ama. Napahagulgol pa ito habang humihingi ng tawad. Maging ang mga kapatid at ang ina, isa-isa niya itong nilapitan at humingi ng kapatawaran. Ayos lang po yun, ate. Ang mahalaga po, nakabalik ka ng ligtas. Asahan mo, ano mang gulo ang meron ngayon, nandito lang kami para umalalay sa inyo. Wika ng kapatid na si Bitoy. Lumipas ang ilang oras na wala namang nangyayari na kakaiba sa lugar. Nagtataka si Tio Rino, pero iniisip na lang na baka sobrang layo ng lugar, kaya hindi sila nito nagawang sundan. Magsaya ka na, Dino, kung makakatulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Wika ni Tio Rino. Huwag po tayong papakampante. Mamaya baka andyan lang sila sa paligid. Tugon ni Dino. Nagkatinginan ang dalawa nang may bumangga sa dingding ng kubo. Halos magiba ito sa sobrang lakas. Akmang tatayo na sana si Tio Rino, pero nakarinig sila ng pag-angil. Mga anak, bantayan niyo ang nanay at ate niyo. Kami na ang haharap sa mga aswang na nasa labas. Wika ni Tatay Tonyo. Hawak ang bolo at itak. Walang pag-aalinlangang lumabas ang matanda. Samantalang hinanda na din ni Lantoy ang sarili. Ayon sa kanya, hindi niya hahayaang makuha ng mga kalahi ang anak. Walang pag-aalinlangan na sumunod ito kay Tatay Tonyo. Kasalukuyan na itong may hawak na pakpak ng wakwak. Kahit walang karanasan si Lantoy sa pakikipaglaban, hindi niya ito alintana. Bagkus handa niyang ibuhis ang buhay para sa pamilya at mag-ina. Napasigaw pa si Lantoy habang walang habas na pinagtataga ang mga paniki na lumulusob sa kanila. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang tumahimik ang lugar. Huminto sa paglusob ang mga wakwak. Napatayo si Lantoy sa gilid ng albularyo. Samantalang si Tio Rino at Dino naman, hawak ang isang walang buhay na baboy Ramon na pinagtutulungan nilang patayin. Akala nila doon na matatapos ang lahat. Ang hindi nila inaasahan. Biglang may umungol na tila dambuhalang aso.
Ito ang naging hudyat kaya naglabasan ang madaming nakakakilabot na mga nilalang. Biglang napaatras ang lahat ng makita si Bukura. Nakasakay ito sa likod ng aso. Nakangisi pa habang nakatitig kay Lantoy. Sa pagkakaalam ko lumilipad ang mga wakwak. Hindi nakasakay sa napakapangit na aso. Langya, hindi kita kilala pero hindi uubra yung pinaplano mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang anak ko. Kaya sige, itodo mo na ang puwersa mo nang matapos na ang lahat. Hamon ni Tatay Tonyo. Wala naman silang narinig na tugon mula sa nilalang. Tanging pag-angi lamang ang ginagawa ng mga aswang. Bago pa man ang lahat, itinusok ni Tatay Tonyo ang itak at polo sa lupa. Nag-usal ng isang orasyon. Pantawag sa mga elementong naninirahan sa lugar. Ramdam niya na maging ang mga ito. Nagambala ng mga wakwak sa walang kwentang paglusob sa lugar. Alam kong naririnig niyo ang pagtawag ko. Ako'y nagsusumamo. Hahayaan niyo ba naguluhin ang mga lapastangan ng ating pananahimik? Sigaw ni Tatay Tonyo. Napatingin sa kanya ang lahat. Ni hindi na nila alam kung ano ang nangyayari. Hanggang sa bigla ang may mga maliliit na alitap-tap ang nagsilabasan. Kasunod ang mga malalaking figura. Kulay itim ang mga ito at mabalahibo. Halos maihi naman si Dino sa kinatatayuan ng makita. Isa-isang dinampot ng mga kapre ang mga aswang. Akmang aabante sana si Lantoy. Bigla naman siyang hinablot ni Bukura at inangat sa lupa. Pero malaki ang pagtataka ng nilalang. Napakabigat ni Lantoy. Akmang lilipad na sana ito pa itaas. Pero bigla na lang itong bumagsak sa lupa. Natawa naman si Lantoy at maging ito. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nagawang buhati ng aswang. Bakit? Sino ka? Tanong ni Bukura. Ako pa ang tinatanong mo? Ako lang naman ang inagawan mo ng karapatan na magkaroon ng maayos na buhay. Ngayon, gagawin ko sa iyo kung ano ang ginawa mo sa mga magulang ko. Tugon ni Lantoy. Akmang hahambalusin niya sana ito ng bolo. Pero bigla na lang siyang pinigilan ni Tatay Tonyo. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang paghihigante. Huwag mong dunghisan ang pagkatao mo sa galit at puot. Ipaubaya mo ang lahat sa mga nakapaligid sa iyo. Wika ni Tatay Tonyo. Napaatras si Lantoy. Sabay turo ni Tatay Tonyo sa mga kapreng umaalalay sa kanila. Hinayaan nilang pagpira-pirasohin ng mga kapre ang katawan ng wakwak. Umieko sa buong paligid ang bawat pagsigaw ni Bukura habang pinagpipira-piraso ito ng mga kapre. Walang tinira ang mga elemento sa hanay ng mga wakwak. Tila mga papel na pinunit sila ng mga kapre. Halos inabot na ng madaling araw ang labanan. Hanggang sa napaluhod si Lantoy at napahalik sa lupa bilang tanda ng pasasalamat. Alam niyang matatapos na ang panggugulo ng mga kalahi. Dahil sa nangyari, naging daan ito para mabuksan ang panibagong buhay na nais ng bawat isa. Tapos na! Tapos na! Maraming salamat, Tonyo. Kung hindi dahil sa'yo, siguro kung ano nang nangyari sa amin. Pero teka lang, Toy. Maiba ako. Bakit nga pala hindi ka kinaya ni Bukura? May agimat ka ba o anting-anting? Tanong ni Tio Rino. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari. Baka busog lang po ako. Tugon ni Lantoy. Kaya naman napalitan ng tawa ang kilabot na bumabalot sa lugar. Diba kung doktor ka? Baka may barya dyan sa bulsa mo o anong metal? Tanong ni Tatay Tonyo. Barya? Yung binigay po ni Raul. Tiyo, ito oh.
Nakalimutan ko palang tanggalin sa bulsa ko. Sa totoo pala to, no? Nako, magpapasalamat ako kay Raul kapag nagkita kami. Hayaan niyo po, pag nakabalik tayo sa kabilang ibayo, magpapasalamat ako ng marami sa kanya at sa barya. Tugon ni Lantoy. Patuloy lang sila sa tawanan habang nagliligpit ng mga ginamit. Hindi nagtagal nakabalik na si Dino sa syudad. Maging si Tio Rino sumabay na din sa binata. Pero si Lantoy naman ay nagpaiwan sa isla kasama ang pamilya ni Becky. Naging katuwang din ito ni Tatay Tonyo sa panggagamot. Tinuruan siya ng matanda kung paano mamuhay sa isla. Dahil kay Lantoy at sa anak nila, nagpasya si Becky na hindi na lumuwas pa ng Maynila. Para sa kanila, sapat na ang karanasan para mabuo ang sarili. Lumipas pa ang ilang buwan. Nanganak na si Becky. Isang lalaki na pinangalanan nilang Kulas. Alam nila na hindi purong tao ang nananalaytay sa dugo ng anak. Kaya bata pa lamang ito. Minulat na nila ang bata sa mga turong magagamit para paunlarin ang sarili